Ang bawat usapan ay may nangyayaring laban sa isip, kahit hindi mo ito napapansin. Hindi lahat ng nagsasalita ay nakikinig, at hindi lahat ng nakikinig ay tunay na naiintindihan. Sa komunikasyon, hindi sapat ang magaling ka lang magsalita. Kailangan, marunong kang magpaabot ng mensahe ng may epekto. Sa video na ito, matutuklasan mo ang mga psychology, tricks for communication, na ginagamit ng mga confident na tao para makuha ang atensyon, respeto at tiwala ng kausap nila. Mga teknik na tahimik lang pero ramdam, hindi agresibo pero epektibo. Kung gusto mong mas pakinggan sa trabaho, mas maintindihan sa relasyon, at mas respetuhin sa kahit anong usapan, panoorin mo hanggang dulo. Dahil minsan, isang tamang salita lang, nababaligtad ang buong usapan. Number 1. Control the pace of your speech. Ang bilis ng pagsasalita mo ay direktang konektado sa kung paano ka tinitingnan ng kausap mo. Kapag mabilis kang magsalita, nagmumukha kang kinakabahan, defensive, o naghahabol ng approval. Pero kapag kontrolado at mabagal ang pagsasalita mo, automatic itong binabasa ng utak ng kausap bilang confidence at authority. Ang mabagal na pagsasalita ay nagbibigay ng oras para pumasok ang mensahe. Mas tumitimbang ang bawat salita, mas nagiging seryoso ang dating mo, at mas mahirap kang i-interrupt. Kahit simpleng statement lang, kapag mabagal at malinaw ang delivery, mas nagiging kapani-paniwala ito. Halimbawa, sa halip na sabihin agad, hindi ito gagana kasi mali ang approach. Sabihin mo nang may pahinga, hindi ito gagana. Mali ang approach. Makikita mo ang epekto, tahimik ang kausap, nakikinig, at mas iniisip ang sinabi mo. Sa komunikasyon, ang may control sa pacing, kadalasan siya rin ang may control sa usapan. Number 2. Use silence as a psychological weapon. Karamihan ng tao ay takot sa katahimikan. Kapag may dead air sa usapan, automatic silang nagsasalita para punan ito. Even kung hindi nila dapat. Dito ka magkakaroon ng advantage kapag marunong kang manahimik sa tamang oras. Kapag may sinabi ka na mahalaga, tumahimik ka pagkatapos. Huwag mo agad ipaliwanag o i-justify ang sarili mo. Ang silence na yon ay naglalagay ng pressure sa kausap at pinaparamdam. Natapos ka na magsalita at nasa kanila na ang bola. Sa negotiation o argumento, ang unang nagsalita matapos ang katahimikan ay kadalasang mas mahina ang posisyon. Kaya kung may tanong sila o may binatukang statement, hayaan mong sila ang unang bumigay. Halimbawa, pagkatapos mong sabihin, hindi ako sang-ayon sa proposal na yan. Tumahimik ka. Madalas, sila mismo ang magdadagdag ng paliwanag, magbababa ng tono o mag-a-adjust dahil hindi nila kaya ang katahimikan. Sa komunikasyon, tandaan mo ito. Hindi lahat ng laban ay pinapanalo ng salita. Minsan, katahimikan ang panalo. Number 3. Match emotion before logic. Isa sa pinakamalaking pagkakamali sa komunikasyon ay ang diretsyong pagbigay ng solusyon kahit emotional pa ang kausap. Kapag hindi mo muna tinapatan ang emosyon nila, hindi papasok ang logic mo kahit tama ka pa. Ang utak ng tao ay ganito gumana. Emosyon muna, logic pagkatapos. Kaya bago ka magpaliwanag, kailangan mo munang iparamdam na naiintindihan mo ang nararamdaman nila. Kapag naramdaman nilang validated sila, saka lang sila magiging bukas makinig. Halimbawa, sa halip na sabihin agad, madali lang naman yan, ganito ang gawin mo, sabihin mo muna. Gets ko kung bakit nakaka-frustrate niyan. Pagkatapos nito, saka mo ilahad ang solusyon. Mapapansin mo na mas kalmado na sila at mas receptive sa sasabihin mo. Sa psychology ng communication, ang taong marunong humawak ng emosyon ay may control sa direksyon ng usapan. Tandaan mo, kung gusto mong makinig sila sa isip mo, kailangan mo munang kausapin ang puso nila. Number 4. Ask questions that lead the answer. Hindi mo kailangang sabihin lahat ng direkta para maimpluwensyahan ang kausap. Minsan, mas malakas ang epekto kapag hinayaan mo silang sila. Mismo ang magsabi ng gusto mong marinig. Ito ang power ng leading questions. Kapag tinanong mo ang tao sa tamang paraan, ang utak nila ay kusang naghahanap ng sagot na aligned sa direksyon ng tanong. Sa halip na mag-utos o magdikta, ginagabayan mo lang ang isip nila papunta sa konklusyon na gusto mo. Halimbawa, sa halip na sabihin, mas okay kung ngayon na natin tapusin to. Itanong mo, mas mabilis bang matatapos kung gawin na natin ngayon? Kapag sila mismo ang sumagot ng oo, mas malaki ang commitment nila sa desisyon. Sa communication psychology, ang sariling sagot ng tao ay mas pinaniniwalaan nila kaysa sa payo ng iba. Kaya tandaan, kung gusto mong sumunod ang tao, huwag mo silang itulak, akayin mo sila sa tanong.
Number 5. Control your facial expressions. Kahit tahimik ka, nagsasalita pa rin ang mukha mo. Maraming usapan ang nasisira hindi dahil sa maling salita, kundi dahil sa maling reaksyon sa mukha, pagtaas ng kilay, paghirap o biglang ngiti sa maling oras. Kapag kontrolado ang facial expression mo, nagpapakita ka ng emotional stability at maturity. Ang kalmadong mukha ay nagsasend ng mensahe na hindi ka basta-basta naaapektuhan. At ito na ay nakaka-intimidate sa mga taong gustong mangibabaw sa usapan. Sa seryosong conversation, panatilihing neutral ang mukha habang nakikinig. Huwag agad mag-react. Hayaan mong magsalita sila ng buo. Kapag ikaw naman ang magsasalita, saka ka magpakita ng konting ekspresyon para bigyang diin ang punto mo. Sa psychology ng communication, ang taong may kontrol sa reaksyon ay may kontrol sa emosyon ng kausap. Tandaan, minsan, ang pinakamalakas na sagot ay isang kalmadong mukha. Number 6. Lower your voice to gain control. Kapag umiinit ang usapan, natural sa karamihan ng tao na lakasan ang boses para ipilit ang punto nila. Pero sa psychology ng communication, kabaligtaran ng totoo, ang mas mababang boses ang mas may kapangyarihan. Kapag binabaan mo ang boses mo, pinapadala mo ang mensahe na hindi ka natitinag. Napipilitan ng kausap na tumahimik at makinig dahil ang utak nila ay nag-a-adjust para marinig ka. Sa halip na ikaw ang humabol ng atensyon, sila ang lalapit sa'yo. Halimbawa, sa gitna ng argumento, imbes na makipagsabayan sa sigawan, sabihin mo ng mabagal at mahina, makinig ka muna. Madalas, biglang bababa ang tono ng usapan dahil ikaw ang naging anchor ng kalmadong enerhiya. Sa communication psychology, ang kontrol sa boses ay kontrol sa emosyon ng buong usapan. Ang tahimik pero malinaw na boses ay mas kinatatakutan kaysa sa malakas pero magulong salita. Number 7. Repeat their last words to make them open up. Isa sa pinaka-epektibong psychology tricks sa komunikasyon ay ang pag-uulit ng huling mahalagang salita o linya ng kausap mo. Simple lang ito pero malakas ang epekto. Kapag inulit mo ang sinabi nila, pakiramdam nila ay tunay. Kang nakikinig, hindi naghihintay lang ng turn para magsalita. Halimbawa, kapag sinabi nila, pakiramdam ko hindi ako pinapansin. Ang sagot mo lang, hindi ka pinapansin. Madalas magpapatuloy silang magsalita at magbibigay pa ng mas malalim na detalye. Bakit? Dahil ang utak nila ay gustong i-clarify at i-justify ang sarili nilang emosyon. Ikaw, tahimik lang pero nakakakuha ng mas maraming impormasyon. Sa psychology ng communication, ang teknik na ito ay nagbubukas ng usapan nang hindi ka nagtatanong ng diretso. Tandaan, ang taong mas maraming nagsasalita ay kadalasang mas maraming ibinubunyag. At sa pamamagitan ng simpleng repetition, ikaw ang nagiging may kontrol sa daloy ng usapan. Number 8. Use because to increase agreement. Ang utak ng tao ay likas na naghahanap ng dahilan. Kapag may hiningi ka o may sinabi kang gusto mong sundin ng kausap, mas mataas ang tsansa na pumayag sila kapag may kasunod na because. Kahit simple lang ang rason. Halimbawa, imbes na sabihin, pwede ba tayong mag-usap mamaya? Sabihin mo, pwede ba tayong mag-usap mamaya because may mahalaga akong gustong linawin? Mas nagiging makatwiran at katanggap-tanggap ang request mo. Hindi na ito tunog utos o istorbo, may dahilan na. Kahit hindi sobrang lalim ang paliwanag, sapat na ang because para ma-activate ang compliance sa isip ng kausap. Sa psychology ng communication, ang klarong dahilan ay nagpapababa ng resistance. Kapag alam ng tao kung bakit, mas madali silang sumunod. Tandaan, hindi lang ang sinasabi mo ang mahalaga, kundi kung paano mo ito binibigyang dahilan. Number 9. Maintain calm eye contact. Isa sa pinaka-subtle ngunit malakas na communication tricks ay ang steady at calm na eye contact. Hindi ito titig na nakakatakot o agresibo, kundi relaxed at attentive. Ang ganitong uri ng eye contact ay nagpapakita na ikaw ay confident, honest, at in control ng sitwasyon. Kapag nakikita ng kausap na calm at focused ang mata mo, mas mataas ang respeto nila sa'yo. Mas nagiging receptive sila sa sinasabi mo. Mas madali nilang ibinabahagi ang totoong damdamin o opinyon nila. Kung palaging umiwas ang mata ng kausap sa'yo, subconscious nilang nararamdaman na may hawak ka sa situation. Sa psychology, ang steady eye contact ay isa sa pinaka-universal cues ng authority at credibility. Tandaan, hindi kailangan titigan ng matindi. Kalmado, steady, at attentive lang ang sapat para magawa ang epekto. Number 10. End statements, don't ask questions. Sa komunikasyon,
Ang paraan ng pagtatapos ng salita mo ay nagbibigay ng impact. Kapag lagi kang nagtatanong imbes na magbigay ng statement, mas nagmumukha kang indecisive at naghahanap ng approval. Sa halip tapusin ang iyong punto bilang statement ng katotohanan o solusyon. Halimbawa, siguro ganito na lang ba ang gawin natin? Ganito ang mas epektibo. Kapag statement ang paggamit mo, nagpapakita ka ng confidence at authority. Ang tao ay natural na sumusunod o nakikinig sa taong tiyak sa sinasabi, kahit na may debate o hindi pagkakaunawaan. Ang malinaw at firm na pagtatapos ay nagbibigay ng psychological advantage sa iyo. Sa madaling sabi, statement, sumas credibility, question, doubt. Sa bawat conversation, tandaan mo, mas malakas ang impact kapag ikaw ang nagtatapos ng malinaw at kontrolado. Sa pagtatapos ng video na ito, tandaan mo, ang tunay na lakas sa komunikasyon ay hindi nasusukat sa dami ng salita o sa bilis ng pagsagot, kundi sa kung paano mo kontrolado at strategic na ginagamit ang bawat salita, tono at kilos. Mula sa strategic silence, mirroring controlled tone, hanggang sa guided questions at steady eye contact, lahat ng tricks na ito ay para mapanatili ang authority, respeto, at influence mo sa usapan nang hindi ka kailangang maging agresibo o manipulatibo. Ang pinakamahalaga, practice at awareness ang susi. Hindi mo kailangan pilitin ang tao. Sa halip, gagabay ka sa daloy ng conversation. And sa proseso, mas nauunawaan ka at mas nakikinig sila sa'yo. Sa bawat usapan, tandaan, mas malakas ang salita kung may tamang timing, tono, at approach. Kung gusto mong maging confident, respected, at epektibo sa komunikasyon, simulan mo sa pagmaster ng psychology ng pakikipag-usap, manatiling aware, maging strategic, at tandaan, hindi lahat ng sinasabi mo kailangan marinig, pero lahat ng tamang sinasabi mo ay dapat ramdam ng kausap mo. For more video, please subscribe to my channel Psychology Trap Breaker. Huwag kalimutan na mag-like and share about sa video na aking ma-upload dito. At maraming salamat sa mga masugid kong manunood at sa mga masolid kong subscribers.